Paano kung sa simula pa lang ng biyahe, sinalubong ka na ng makapal na hamog at malamig na simoy ng hangin? Isang preskong pakiramdam na parang yakap ng kalikasan. Halos hindi na natin nakikita yung mga bundok sa gilid natin, kaya dahan-dahan lang tayo dito. Sa daan, nadaanan namin ang isang view deck sa Imugan. Isang tanawing tila ay ginuhit ng kamay ng kalikasan. Napakaganda at sulit pagmasdan. Habang patuloy ang biyahe, unti-unting sumasalubong ang malalaking bundok. Mga tanawing nakakakilabot at talagang nakakamangha. May mga parte ang daan na bako-bako, pero bawat lubak ay may kapalit. Mga tanawin na tila ay pinagmamalaki ang yaman ng kalikasan. Ang daang paakyat, nasa gilid mismo ng bundok. Patungo sa isang paraisong tinatawag na Sitio de Victoria, Rolling Hills. Isang lugar na parang nasa ibang bansa, pero nasa sarili nating bayan. Handa ka na bang maranasan ang ganitong klaseng paglalakbay? Tara, samahan niyo ko sa isang adventure na hindi lang basta ride, kundi isang karanasang sulit sa bawat sandali. Dito makikita natin yung tinabas na bundok. Ito pala ay lupa. Ayun o. Today is February 9, 2025, Sunday. Pagkatapos ating lakbay ng Maliko at ibahagi sa inyo ang Omalyos Homestay dito po sa Nueva Vizcaya. Ngayon, ang pupuntahan naman natin sa probinsya ng Nueva Vizcaya ay bayan naman po ng Ambaggio. So mula dito sa Omalyos Homestay, magmumotor pa tayo ng 1 hour and 49 minutes. Kaya tutok lang po kayo sa ating gagawing paglalakbay patungo po sa mga destinasyon natin para ma-feel nyo din na para ko lang kayong kasama sa gagawin nating paglalakbay. Okay, let's go! Sa gitna ng aming biyahe, biglang bumalot ang makapal na ulap sa daan. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Unti-unting tumatago sa jacket at ramdam ang lamig sa balat. May part na halos zero visibility na yung kalsada na dinadaanan natin. Ang gandahan, puro fog lang, malamig na klima at walang kasamang ambon. Yung panahon ngayon, yan, tingnan nyo yung dulo. Halos hindi na natin nakikita yung mga bundok sa gilid natin, kaya dahan-dahan lang tayo dito. Bukas tayo ng ilaw. Pero imbis na mabigla, mas lalong sumarap ang pakiramdam. Yung tipong parang lumulutang sa isang tahimik at misteryosong mundo. Pangkaraniwan, nararanasan natin yung makapal na fog sa kalsada kapag tayo ay dumadaan ng Halsema Highway. Pero dito sa part ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, matsatsyempohan nyo din pala yung ganitong kondisyon ng daan dito. Umuusok yung kalsada. Reduce speed, populated area. Okay, dito na tayo sa mababang bahagi ng kalsada na dinadaanan natin. Pero part pa rin to ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. May spot pala dito, Imugan Falls, Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito pala matatagpuan yun, yung Imugan Falls. Yan, makikita natin, may mga kabahayan na dito sa part na to. Kaya dahan-dahan tayo. Kaya wala nang fog dito kasi medyo mababa na itong dinadaanan natin. Kakaiba din yung experience, no, kapag dumadaan ka sa makapal na fog.
Kaya kami tuwing dumadaan sa mga ganon, hindi na kami nagmamabilis. Dahil nga ini-enjoy na lang namin yung pagkakataon na nagmomotor ka sa makapal na fog, tapos ramdam mo yung malamig na panahon. Meron tayong dadaanan dito na view deck. Wow, tingnan niyo yung tanawin, no? Hinto muna tayo dito. Sino ba naman ang hindi mapapahinto kapag nakadaan ka sa ganito kagandang tanawin ng kabundukan, no? Wow. Dito yan matatagpuan sa Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito merong view deck kayong pwedeng puntahan doon sa may part na yan, no? Pero dito may enjoy nyo na yung ganda ng tanawin dahil open area siya, tapos merong bakod. Kaya kung matadaan din kayo dito sa parte ng Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya, hinto kayo dito. Sulit ang hinto nyo rito sa magandang scenery na makikita ninyo. At nakita natin yung kaibigan natin dito. Oh. Yan. Tayo dito. Hi! Vlogger din yan. Hey! Ano nga yung ano mo, channel mo? Travel Fish. Yan, follow sa lahat natin. ng Team Palibot sa Tarlac, kay Inaldong Gala J4 sa mga tropa natin dyan. Inaldong Gala, tutulog-tulog ka daw, hindi sumama! Follow natin, G-Travel. Oh. Ay, shoutout pala sa lahat ng ka-work ko sa International Wiring Systems, Philippines, dyan sa Tarlac. Sa manager ko, kay Sir Nep, sa manager ko pang si Sir Jason, sa lahat ng supervisor ng Plant 1. So, hi sa inyo na at panoorin nyo ang vlog ni Tol Unico. O, ingat bro ha. Ingat nyo, Tol. Sa ginagawa talaga natin na paglalakbay, marami tayong nakakasalamuha na kapwa din natin na mga vlogger at kapwa din natin ng mga rider. Nakikita ninyo yung bundok na yan, yung merong makapal na fog sa pinakatuktok. Diyan tayo galing kanina. Ganyan kakapal yung ulap na dinaanan natin. At makikita nyo naman, oh, talagang hinihintuan to ng maraming rider o yung mga biyahero para makapagpa-picture sa magandang tanawin na meron dito sa viewing deck. So ngayon tuloy na yung biyahe natin pagkatapos nating dumaan dito sa Imugan View Deck. Pero meron tayong mga nakasalamuha dito na subscriber natin. At ang sabi nila meron daw magandang spot sa Nueva Vizcaya at ito daw ngayon ay sumisikat na. So puntahan natin. Ito ay located sa Sitio Victoria, Dupax, Nueva Vizcaya. So mula dito magmumotor pa tayo ng 47 minutes, 31 kilometers. Nakapina tayo doon. Minsan talaga sa mga ginagawa nating paglalakbay, meron tayong mga hindi inaasahan na mapupuntang destinasyon. Kaya puntahan natin para makita rin natin kung gaano talaga kaganda yung spot na to sa Dupax, Nueva Vizcaya. Pababa na yung dinadaanan natin ngayon dito, kaya bulusok na yung andar natin. Meron pa din mountain pass, tapos unlimited din yung mga kurba-kurba dito. Kaya pansin nyo, mababasa natin dito, safe driving, save lives. Dahil nga delikado rin yung ruta na to. Tignan nyo kung gaano katatarik yung mga kurba na dadaanan nyo dito. Woo! Yung pamulusok, tapos sobrang sharp nung nung kurba. Kaya mapapansin natin yung gitna ng kalsada, merong double solid yellow line. Enjoy na enjoy kayo sa pagmumotor dito. Natataasan din ang mga puno. Yung makikita nyo rito, kahit walang fog dito, ramdam pa din natin yung nanonood na lamig. Dito na natatapos yung pag-akyat natin ng papuntang Maliko. Ito na yung labasan dito sa Santa Fe. Mas malapad na kalsada na yung dadaanan natin dito. Yan.
Ito na yung way natin papunta doon sa Sitio Victoria, Dupax, Nueva Vizcaya. Pero dumadaan pa rin tayo dito pa sa parte ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Tingnan ninyo kung gaano kalapad yung kalsada na dinadaanan natin dito ngayon pagkatapos nating dumaan ng mountain pass. Kabundukan pa rin sa bawat gilid ng kalsada yung nakikita natin dito. Andito na tayo sa bayan po ng Aritao, Nueva Vizcaya. At dadaanan ulit natin yung paborito kong spot dito, yung nasa kalsada ka lang tapos matatanaw mo yung ganito kagandang tanawin ng kabundukan, no? Wow. Tabi tayo dito. Woo! Tingnan nyo naman guys yung bundok na nakikita natin dito, no? Na sa tuwing tayo ay dumadaan dito sa parte ng kalsada ng Aritao, eh talagang nabibighani tayo sa scenery na nakikita natin dito. Yung mga natatayugan na kabundukan, tapos yung malawak na taniman ng sibuyas. Yan o, yung nakikita nyo yung berde na yan, mga sibuyas yan. Tapos kamatis. Ganda, no? Ramdam din natin ngayon dito sa Aritao, Nueva Vizcaya yung malakas na hangin na kapag binuksan mo yung helmet mo, sumisipol. Ang lakas din pala ng hangin amihan dito. Ang lapad din ng kalsada rito sa Aritao, Nueva Vizcaya, no? 4 lanes. Kaya smooth lang talaga yung magiging ride nyo dito eh pag dumadaan na kayo. Andito na tayo sa poblasyon Aritao, Nueva Vizcaya. Dito marami na tayo makikita ng mga establishmento, bilihan ng mga pagkain. Yung bundok sa harapan natin na nakikita ko, diyan yata tayo pupunta eh. Yan yata yung Sitio Victoria sa Dupax. Bali 10 minutes na lang. Pagkatapos ng 400 meters, liliko tayo sa kanan. Okay, right turn tayo dito. Pag nakita ninyo yung Banganan, no, tapos pasok kayo dito. Ito na yung bundok na pupuntahan natin. Nakikita ko na guys, oh. Woo! Wow! Tingnan nyo, oh. Wow! Ang ganda ng kombinasyon ng tanawin na makikita natin dito. Malawak na palayan, berdeng berde. Tapos nakikita natin yung bundok na to, rolling hills, nasa harapan natin. Kahit dito sa left side natin, malawak din yung palayan na makikita natin dito. And meron din tayong nakikita ng bundok na rolling hills na matayog, oh. Kaya naman talagang sa layo ng binabiyahe natin, kapag ka ganito na yung mga lugar na ating minomotor, yung pagod nawawala talaga unti-unti. Lalo sigurong ang ganda nung bundok na to kapag ka berdeng berde yung mga damo na matiyempohan natin. Wow! Tapos meron tayong dadaanan dito na mahabang tulay, merong ilog. Nakakatulala yung spot na to dito. Kaliwa tayo dito. Ito rough road na yung dinadaanan natin.
And sa mga ginagawa nating paglalakbay, nakadepende rin tayo sa mapa. At kung tayo ay naliligaw na, diyan na papasok yung magtatanong tayo. Eto, rough road ulit. Hindi pa pala talaga sementado lahat yung kalsada na dadaanan natin. Ano? Tingnan nyo yung mga bundok, oh. Para siyang isang tumpok na buhangin. Ganun yung itsura ng bundok na nakikita natin dito. Ito na yung dinadaanan natin ngayon. Papasok na tayo sa Magubat. Habang kami ay papunta at hinahanap ang sitio de Victoria Rolling Hills, tiwala kami sa mapa namin. Akala namin, smooth lang ang magiging biyahe. Pero habang patuloy kaming sumusunod sa ruta, napansin namin na parang may mali. Paunti-unti, ang kalsada ay paliit ng paliit, lumulubak at nagiging mas mabato. Hindi na ito yung typical na daan papunta sa isang magandang rolling hills. Parang papunta na kami sa isang off-road adventure. Buti na lang sa gitna ng aming pagkaligaw ay may isang lokal na nag-abiso sa amin. Mali pala talaga ang dinadaanan namin. May karam po. Dupax po. Sitio Victoria. Ay, hindi po ba dito? Ah, mali. Kaya pala. Kaya maraming pupunta dito na Naliligaw, no? Sige po, kuya. Yun, buti na lang meron tayong nakausap dito na lokal. At ang sabi niya, naliligaw na tayo at hindi daw dito yung tamang daan. Papunta doon sa Sitio Victoria, Dupax. Kuya, salamat po, ha. Yan. Thank you. Kaya pala parang nag-iiba na yung daan. Palit ng palit at paraf ng paraf. Mali na pala yung binigay sa atin na ruta ni Google. Kumbaga, pinapatumbok na tayo sa mismong bundok na pupuntahan natin. Sa bagay, kasama naman talaga to sa ginagawa natin yung paglalakbay. Dahil hindi nga tayo taga rito, nakadepende lang din tayo sa mapa. At ang sabi nga ni kuya, marami na daw naliligaw dito ng mga kapwa natin na biyahero o rider na gustong puntahan yung Sitio Victoria. So kailangan nating bumalik para mapuntahan natin yung tamang daan. Ito, korba na yung dinadaanan natin ulit na kalsada. Tapos mas nakakalapit tayo dun sa mga bundok na nakikita natin kanina, oh. Wow. Woo! Napakalupit tong ambience dito. Nakakilabot itong mga bundok na nakikita natin. Kakaiba yung itsura ng mga bundok na makikita nyo rito sa dinadaanan natin. Hindi siya mapuno. Ang makikita nyo lang is mga damo na kulay brown. Nakaka-panindig balahibo yung ganda ng lugar na ito. Pakaganda ng Pilipinas. At pinagmamalaki natin yan sa bawat lugar na ating napupuntahan. Woo! Pataas na pataas yung kalsada na dinadaanan natin. Matarik na pataas, matarik na pababa. Ito, bulusok, oh.
pinapakanan tayo dito ni Google. Tama na kaya ito? Salamat. Sabi ng mga bata dito na daw yun. Sana sigurado na to. Diretso lang kami sa aming biyahe papunta sa aming destinasyon. Gamit pa rin ang mapa bilang gabay. Para siguradong hindi maligaw, nagtanong na rin kami sa mga lokal. Mas mainam na may tulong mula sa mga nakatira dito. Habang binabaybay namin ang daan, napapansin namin na paliit ito ng paliit. Pero buti na lang, sementado pa rin. Unti-unti na rin kaming lumalayo at mas nagiging tahimik ang paligid. Mas lumilinaw ang ganda ng tanawin na nakikita namin. Ate, dito ba yung daan papuntang Sitio Victoria? Dire-diretso lang. Oh, salamat. Tayo din may motor, di ba? Okay. Maraming beses na tayo nagtanong para sigurado yung hindi tayo maliligaw. Ito, rough road na yung dinadaanan natin. Ito na naman yung mga tanawin sa left side natin, no? Ayun, may nakasulat. Tapos yung araw papunta rito sa baba to Sitio de Victoria. Sigurado na to. Ayos. Yan, pababa na rough road yung dadaanan nyo dito. Pagpupunta rin kayo, kaya po ingat tayo, dahan-dahan lang. Yeah. Yung mga ganitong remote area na napupuntahan natin, sigurado sorpresa yung naghihintay sa atin dito. Pataas tayo ng pataas na rough road, mababato. Yeah. Yun, may nakikita ako dito na sementado. Yan, oh. Wow, look at the view. Paraiso. Ito, sementado na, mataas. Let's go. Yeah. Tumatawid na tayo sa taas ng bundok. Ito yung mga bundok na nakikita natin kanina, ano, nasa baba pa tayo. Ngayon halos kapantay na natin. Ah, ito na pala. Yan, hinto muna tayo dito. Okay. Okay, so bago tayo pumunta ron sa pinaka view deck, kailangan nating dumaan dito para magbayad ng 30 pesos per head. Then after that, makakapunta na tayo dun sa tuktok ng bundok. Mula dito, tanaw yung bubong nung pupuntahan natin. At yun nga yung tinatawag na Sitio de Victoria. Tatagusin natin itong matataas sa bundok na yun, no? Paakyat doon, no? Sa dulo. Pagkatapos naming magbayad ng entrance fee, nagsimula na kaming umakyat patungo sa view deck. Dumaan kami sa gilid ng bundok, kung saan literal na tinabas ang lupa para magawa ang daan. Dahil dito, ramdam mo talaga ang taas ng lugar, lalo na kapag nakita mo sa gilid ang malalim na bangin. Nakakakaba pero at the same time, exciting dumaan dito. Bangin na itong dinadaanan natin. No? Tinabas nila yung gilid ng bundok para magkaroon ng daan dito, paakyat sa tuktok. Wow! Woo!
Makapigil hindi nga ang tanawin na naman ang ating nasaksihan dito sa bayan ng Dupax, probinsya ng Nueva Vizcaya. Habang patuloy kami sa aming pag-akyat, unti-unti namang bumubungad ang napakagandang tanawin. Malalawak na rolling hills na parang walang katapusan. Breathtaking talaga. Yung mga nakikita natin na tanawin sa ibang bansa, oh. Dito sa Pilipinas, kitang-kita natin. Sarili natin to. Sarili nating magagandang tanawin yung makikita natin dito. Karaniwan nating nakikita ang ganitong tanawin sa ibang bansa. Pero hindi mo na kailangan lumayo. Nandito rin mismo sa Pilipinas. Kaya talagang nakakabilib at nakaka-proud dahil ganito kaganda ang ating bayan. Yung ibang mga bumibisita rito, naglalakad lang sila papunta ron sa taas. Pero sabi, medyo may katarikan nga daw. Kaya mas maganda magdala tayo ng motor. Pero kung gusto nyo mag-exercise, yan, pwede nyo akitin mula doon sa may binayaran natin kanina hanggang doon sa tuktok. Buti na lang hindi rough road yung daan dito. Sa taas itong minomotor natin, medyo magiging pahirapan to kapag rough road yung daan. Dito makikita natin yung tinabas na bundok. Ito pala ay lupa. Ano? Lupa na parang may pagkabuhangin. Ano? Nababasag pala siya. So ito palang mga rolling hills na nakikita natin. Ganito pala yung klase ng lupa na meron to. Mabuhangin. Akala ko bato. Ito yung mga bundok na dinaanan natin kanina. Habang tayo ay andun sa may malapad na kalsada ng Aritaw, tapos natatanaw natin itong mga bundok na parang mga chocolate hills. Kakaiba yung tanawin dito na makikita ninyo sa Sitio de Victoria Rolling Hills. Wala pa tayo dun sa mismong pinaka viewing deck. Wala rito, yung pa sa bundok na yan. Kailangan pa natin magmotor. Ngayon yung kalsada na dadaanan natin paakyat doon sa pinaka-tuktok. Isa pa sa talaga magugustuhan nyo rito, bukod sa nakapalibot na tanawin, yung sariwang simoy ng hangin na malalanghap nyo dito. Ito pala ang Sitio de Victoria, nasasakupan daw ito ng Barangay Santa Maria, bayan ng Dupax del Sur, probinsya ng Nueva Vizcaya. Yun yung eksaktong lugar na ipipinin nyo sa mapa ninyo para hindi kayo maligaw na kagaya namin kung saan kami napunta. Okay, tara. Nakikita ko na marami ng mga turista doon, no? Yung mga bumisita dito sa Rolling Hills. Puntahan na natin yung tuktok. Ayan, no? Ito yung part na medyo mag-ingat tayo dito kasi mabuhangin, tapos malupit din yung pagkakakurbata sa ahon. Yeah. Yan. Ito ahon. Let's go. Sige po, mamaya po. Ang dami na pala dito mga rider. Akit tayo dun sa pinakataas para mas makita natin yung 360 view dito. Yun, oh.
Grabe yung tanawin dito. Ito talaga yung spot na talagang ma-appreciate ninyo. Yung napakagandang tanawin ng mga rolling hills dito sa Sitio de Victoria ng Barangay Santa Maria, Dupax del Sur. Yung bundok na nakikita natin kanina habang tayo ay nagmo-motor doon sa may parte ng Aritaw. Yun, yung palayan doon, no? Dito sa pinaka view deck sa tuktok, makikita natin yung dinaanan nating liku-likong kalsada na pataas na dumadaan sa gilid ng mga rolling hills. Oh. Parang mga ahas yung pagkakadesenyo ng kalsada. Oh. Nakapaikot yung tanawin dito. Talagang punong-puno ng mga rolling hills yung makikita nyo rito. Oh. Kahit saan kayo lumingon, mga tanawin ng kabundukan yung makikita nyo rito. Kaya talagang sulit na sulit yung magiging biyahe nyo kung pupunta kayo rito sa Sitio de Victoria, Rolling Hills. Kaya kung kayo ay mapupunta rito sa Nueva Vizcaya, pasyalan nyo to at siguradong mag-e-enjoy din kayo sa mga tanawin na makikita nyo rito. Sa dulo ng bawat paglalakbay, hindi lang ang destinasyon ang mahalaga, kundi ang mga tanawing hinahangaan. Ang simoy ng hangin na pumapawi ng pagod. At ang saya ng bawat kilometrong tinahak sa ating pagmumotor at ang pakiramdam ng kalayaang hatid ng mga tanawin sa daan. Ang Sitio de Victoria Rolling Hills ay isa sa mga natatanging paraiso na nagpapatunay kung gaano kaganda ang ating bayan. Kaya kung naghahanap ka ng lugar para magmuni-muni, magpahinga, o simpleng masilayan ang likas na kagandahan ng Pilipinas, ito na yon. Unti-unti ka lang bababa sa ganitong mala painting na tanawin na makikita mo dito. Wow. Yung tipong kapag nakita mong isang beses yung mga tanawin na to, siguradong babalik-balikan mo to pag nagkaroon ka ng pagkakataon ulit. Wala tayong aatrasan. Basta kaya ng motor, papasukin natin yan. At ito talaga yung gustong-gusto kong nakikitang bundok. Oh. Tignan yung itsura, ang ganda. Oh. Tingnan niyo yung tuktok ng bundok. Ang kapal ng ulap. Oh. May enjoy mo ang pagkain sa napakagandang tanawin na makikita mo rito.